Mga katanungan, sasagutin, mga alalahanin, lilinawin. Ito ang programang tulay nyo sa serbisyo publiko. Ako po ang inyong kapatid Cheryl Cosim at napapakinggan nyo po kami sa 92.3 Radio 5 True FM. Dito tayo sa totoo. At live din po tayo sa Facebook page ng True FM. Today, public service pa rin po tayo at ang makakasama po natin ay ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Pag-uusapan po natin ang kanilang charity programs. Makakasama po natin maya-maya si PCSO General Manager Mel Robles at may makakausap din po tayo mula sa kanilang Medical Services Department. Kaya po inaanyayahan po namin kayong sumali sa ating talakayan. Baka may gusto po kayong idulog sa PCSO, proseso ng paghingi ng tulong, maaari po kayong sumali sa ating discussion. At ang ating question of the day, anong klaseng tulong medikal ang inyo pong kailangan? O mag-share na po kayo, mag-post po kayo sa ating live stream mga kapatid at mamaya po ay idudulog natin yan sa PCSO at ipapasagot din po natin ang inyong mga katanungan. Siyempre pwede po kayong tumawag, mas maganda po siguro kung diretso po ninyo silang makakausap at pwede po kayong tumawag sa ating Tanungan Hotlines sa 8631-5788, 8631-5788 or sa 8631-6674. Again, that's 8631-6674. Sa unang bahagi po ng ating programa, magkakasama po natin via StreamYard si Dr. Krish Trine Ramos. Siya po ang Officer in Charge Manager ng PCSO Medical Services Department. Magandang hapon po sa inyo, Doc. Magandang hapon, Cheryl, at sa lahat ng nakikinig sa programa ngayong hapon. Ayan po. Thank you for joining us. Palakas lang po ng yung ating audio dito sa loob ng studio. But I can hear you. Pinalakasan ko lang, Doc. Ayan po. Alright. Okay. Pag sinabi kasi nating PCSO, well, Philippine Charity. Ayan, the Sweepstakes Office. So, charity pa rin, ano? Nandyan, hindi nawawala kahit na po mayroon na tayong Universal Healthcare Law and the bulk of the budget or yung kita, hindi po budget, kinikita po ng PCSO ay napupunta po sa Universal Healthcare Law. Hindi nawawala pa rin po yung mga charity programs, ano po, ng PCSO. Ano po, ano po ba ang Medical Access Program ng PCSO? So ang Medical Access Program po ay ang ating flagship program dito sa PCSO na nagbibigay po ng tulong pinansyal para sa mga pangangailangang medikal ng mga pasyente. Mm-hmm. So this is the flagship. Yun lang po ba yun? Tulong pinansyal po? Yes, under kasi this program, nag-i-issue kami ng guarantee letter na sumasagot sa parte ng mga bayarin pang-medikal ng ating mga pasyente. Pag sinabi po nating bayaring medikal, ano po ba ang pwede nilang idulog sa PCSO, Dr. Trine? Ang malaking parte po kasi niyan is yung syempre pambayad sa ospital kapag na-confine. Pero meron din po kaming assistance para sa mga outpatient katulad ng para sa gamot, chemotherapy, radiation therapy, dialysis, mga specialty medicines po para sa ibang mga sakit, mga rheumatic heart disease, mga immunologic disease, autoimmune diseases, covered din po yan. Tapos meron din po kaming assistance para sa mga implant kung kailangan pong magpa-opera sa mga ating mga orthopedic surgeon. Meron din po kami ngayon na assistance para sa mga transplant katulad ng kidney and liver transplant at assistance po para sa heart procedure, yung open heart surgery, coronary artery bypass graft ang tawag. Okay, again, yung mga maaari po nating idulog pag sinabi natin yung Medical Access Program, yung hospital bills, pero klaruhin natin doon, Dr. Trine, doon sa hospital bills, hindi po sakop ng guarantee letter yung professional fee, yung bayad po sa mga doktor. Apo, sa ngayon po, hindi po siya sakop, pati po room and board, hindi po sakop ng assistance ng PCSO.
Room and board. Klaruhin lamang po kasi may time, siyempre minsan po pag talagang malakihan din po yung yung procedure, siyempre malaki din po yung sinisingil na professional fee ng ating mga doktor na minsan hindi akala po ng ng mga humingi ng tulong covered po 'yan. So maliban pala sa PF ng mga doktor, yung room or yung board ay hindi po sakop. Yun lamang po, yung tatlong yun. Room and board, professional fees. So, yung natitira po, yung mga serbisyo, mga gamot na charge during confinement, yun naman po covered po ng PCSO. Okay, hospital bills. Outpatients, pwede rin. So, kung dumadaan ka, kung mayroon kang radiation, chemotherapy, dialysis, may mga autoimmune na sakit, implants, transplant, heart procedure. Yes. May na-miss ba ako, Doc? Wala na. Ayun po. So, alright. Yung pong mga requirement, doon muna tayo sa qualification. Sino po ba ang qualified na makahingi po ng tulong? Sa ngayon po, kahit sino po pwede pong mag-qualify. Basta mag-apply lang po. Dati po kasi di ba nagre-require kami ng mga social case report para ma-prove na indigent nga ang pasyente. Pero sa ngayon po, hindi na po siya required. So, na lang po, mga basic requirements na lang po ang hinihingi ng PCSO. Okay, ano po itong basic requirements para po ma-ready nung mga gusto pong humingi ng tulong? Magkakaiba po ba yan kung hospital bills, iba? Kung outpatient ka or particular na gamot, iba rin po? Sige, doon muna po tayo sa yung pinaka-basic na kailangan. So for hospital bills po, ang kailangan lang po is, syempre medical abstract. Dapat po ay pirmado ng attending physician at nakalagay po doon ang kanyang license number. At syempre yung final bill po ng pasyente. As much as possible po, sana naka-reflect na po doon lahat ng mga deductions. Katulad ng mga sinagot ng HMO, PhilHealth, kung may binayaran na po sila kasi hindi po covered ang reimbursement under our program. So, dapat naka-reflect na rin po doon yung lahat ng PF, syempre, at kung, parang nasabi ko na nga, kung meron ng binayaran yung pasyente. Or meron valid ID lang po. At valid ID. So, at baka po yung iba, minsan kasi hindi lang sa PCSO nakakahingi ng GL Minsan meron sa DSWD or sa ibang politiko. Yun po ba okay lang? Hindi naman porket nakakuha na sila ng ibang tulong sa ibang ahensya, hindi na po sila mabibigyan din sa PCSO. Ay, okay lang po yun. Kasi ang PCSO lang naman po ay may case rate para sa confinement. So, kung hihingi po sila ng tulong sa ibang ahensya, wala pong problema sa amin. In fact po, kasama po kami sa mga ahensyang napapaloob sa malasakit centers. So, under the malasakit center po kasi andun na si PhilHealth, andun na si DSWD, CDOH, minsan nandun. So, parang tinuturing po siya na one-stop shop. Pwede pong humingi ng tulong sa lahat ng ahensya na nandun po sa malasakit center. Pero yung pong malasakit center, di ba, Doc, para yun mostly pag nasa ward. Nasa charity po. Pero may understanding po sila pag PCSO po, tumatanggap po sila ng mga private patients kung nangangailangan po talaga ng tulong. Ayan pala mga kapatid. So, kung yung ospital ay mayroon pong malasakit center, hindi nyo na po kailangang dumayo pa sa PCSO. Sa malasakit center, maa-assistihan na po kayo kahit po pala kayo ay hindi charity patient. Sa PCSO, kahit private patient po, pwede kayong dumulog sa malasakit center, pero sa PCSO nga lang po ang punta nyo. And of course, doon din yung sa PhilHealth, maa-apply na doon. Pero yung iba kasi di ba meron pa rin tayo yung zero balance? Tama po ba ako, Doc Shine? Oo, yan no yung balance billing. Zero balance billing for charity patients po yun. Oo, pero kung private patient po kayo,
nandyan pa rin po ang PCSO, pwede po tayong dumulog pa rin pala. Alright, yun, medical abstract, mga kapatid, pirmado ng doktor and yung license number, mahalaga, the final bill, valid ID po nung pasyente. Apo. Or valid ID rin po nung kamag-anak kung siya po yung naglalakad nung GL. Opo, may kailangan pa po ba ng proof na kunwari kailangan pa ba ng kung kayang gumawa nung pasyente ng authorization letter, kailangan po ba yun? Or basta, hindi na po namin nire-require sa ngayon. okay, proof na, paano po yung proof na pinag-aasikaso siya nung pasyente? Kung kamag-anak, ganun. Actually, hindi na kami ganun ka-strict. Okay. Basta dala po niya yung requirements plus may ID yung pasyente tsaka ID niya. Inaalaw na po namin. Kasi as much as possible, gusto po namin na mabilis lang po yung pag-a-apply nila at madalian po sila. Kasi kung magre-require pa po tayo ng mga additional documents, syempre, dagdag pa po yun sa aasikasuhin ng pasyente. So, as much as possible, nililimit na po namin yung mga requirements na ay, that's good naman po. At saka, hindi naman po kasi cash yan or cheque, guarantee letter naman po. Parang kung meron man pong hindi talaga siya yung dapat nag-aasikaso, hindi rin naman sa kanya mapupunta yun. Doon at doon sa pasyenteng mga isinabmit po niya na mga documents. So, hindi kailangan na kamag-anak, pwede rin palang kaibigan or basta nakakasama nung pasyente, wala pong problema. Basta may pareho kayo, the patient and the person taking care of the documents, may valid ID, yun lang po ang mahalaga. Okay, that's on the hospital bills, Dr. Trine. Apo. May isang dagdag lang pala. Opo. Meron po kasing lumalapit din, pwedeng hindi to sa Malasakit Center, yung mga na-discharge na or pwedeng namatay po yung pasyente sa ospital. Pwede po silang submit po ng promissory note galing sa ospital within 30 days from the death or the discharge of the patient. Kasi alam naman po natin, hindi naman agad-agad talaga nilang naasikaso yan. So, meron ganong kolatilya kung naka-discharge na yung pasyente. Kung may promissory note po sila na validly executed, tinatanggap pa rin po namin yun. Basta hindi po lalagpas ng 30 days. Ng 30 days. Oo. Ayan, okay. At okay. So, yun po. Pagdating naman po sa mga outpatient, Doc, ano po ang requirements? Pag radiation, chemotherapy, dialysis, or iba pang sakit ang ihingi nila ng tulong, ano pa po ang kailangan, ano po naman ang kailangan nilang ihanda? So, para sa chemotherapy, sa radiation therapy at hemodialysis, ang nire-request namin is yung medical abstract or certificate na lang pala, medical certificate, hindi na abstract. And then yung treatment protocol, and then yung quotation. Para sa gamot po, 3 quotation po ang hinihingi namin from different pharmacies. And then for radiation therapy and hemodialysis, 1 quotation lang po doon sa health facility kung saan gagawin yung radiation therapy or yung hemodialysis. Yung pong implant, ganun din, di ba? Yes. 3 quotation din po from different suppliers ang hinihingi naman namin para dyan. Alright. Pagdating po sa transplant at heart procedure, Dr. Trine? Para sa transplant po, iba-iba po kasi yan eh. Para sa kidney transplant, basta magsisik po tayo ng assistance bago po maoperahan yung pasyente, nangihingi po kami ng certification na siya ay undergoing kidney transplant, and then certification na hindi siya nag-qualify sa Z-benefit ng PhilHealth. Ang kidney transplant po kasi is covered na under the PhilHealth Z-benefit. So, yung mga pasyenteng ganun, to avoid duplication of assistance, hindi na po namin ina-accommodate. So, yun po. And then, syempre, yung quotation po from the hospital kung magkano yung aabutin yung procedure. Although may case rate naman po talaga kami for those.
Sa liver po, mas simple lang po. Aside from the medical abstract, certification lang po na patient requires liver transplant procedure. Yun po, kasi wala pa po naman sila sa Z-benefit. For the cabbage, ganun din po. Medical abstract, certification na kailangan niya mag-undergo ng cabbage procedure. Tsaka, syempre, quotation po kung magkano yung procedure dun sa ospital kung saan gagawin. Alright, yan po ang medical medical access program po ng PCSO. Ayan po, nailatag na po ni Dr. Trine lahat po ng mga qualification. Sabi nga ni Doc, kahit sino pwede, di ba? Whether naka-charity ka or private patient, pwede pong dumulog sa kanila. Mas pinadali po nila yung proseso na isa-isa na rin po namin yung requirements. Break lamang po kami mga kapatid sa ating pagbabalik. Magkakasama po natin si GM Mel Robles para pag-usapan pa po yung iba pang charity programs po ng PCSO. And doon po sa mga gustong dumulog or may gusto po kayong itanong, maaari po kayong mag-post sa ating live stream or you may call our tanungan hotlines. At wag po kayong bibitaw, magbabalik po ang programang Sagot Kita, katuwang ang PCSO. Alright mga kapatid, nagbabalik po ang programang Sagot Kita kasama pong inyong lingkod, Cheryl Cosim. At ang ating question of the day, anong klaseng tulong medikal ang kailangan mo? At this point, ang kasama na po natin, PCSO General Manager Mel Robles. GM, thank you for coming! Good afternoon sa iyo, Cheryl, at sa inyo mga tagapakinig at tagapanood. At syempre, serbisyo publiko tayo. Kanina nabanggit ko po na ito po, yung kita, pag-usapan muna natin na wala pong, walang nakukuhang na part of the national budget po sa PCSO kasi po kayo ay self-generating agency po ng pamahalaan. Ano po ang kinikita ng PCSO ay pumupunta sa charity. Pero po bago po ako doon, pwede po bang pag-usapan muna natin yung nagtatanong din yung mga netizens po natin about po doon sa mga balitang lumabas lately na may isang tao na nanalo ng several times in a month. Teka, meron ako noon para po klaruhin natin. Ayan po, may mananaya na 37 times umano na nanalo sa 3D Lotto. At mayroon din na halos lahat ito ay mula sa butuan. So, naka-question din na baka may nagli-leak or nagtitimbre. First, ano po ba yung 3D Lotto? Kasi ako tinatayaan ko yung mga Grand Lotto, yung mga ganon. Jackpot games po yung sinasabi nyo, yung mga 642. Oo, pero yung 3D and 2 digit. Very popular kaya bakit dun sa South? Actually, hindi lang nun sa Butuan. Very popular din yung Swertres kung tawagin nila. Swertres. So, 3 digits yung pinipili nila. At sabi ko nga, kasi nung unang sinabi, kaya I have to clarify agad, hindi po jackpot games yung pinapanalunan. Yung kung sinabing 20, nahanap pa ho nga namin hanggang ngayon dahil nag-hearing about that. Sabi na, saan yung 20 jackpot games ng napakaswerteng Pilipino? Yun ang sinasabi, napakaswerte raw nito. Di, hinanap namin, hindi naman namin mahanap dahil wala naman po talagang nananalo ng 20 jackpot, no? Games in 1 month. Kahit nga dalawa, wala ho ako makita, the same person. Anyway, and then we saw, meron po talagang ganyan sa Butuan, 35, iba minsan more pa. Kasi ang system po sa mga probinsya, lalo't kung malayo, 10,000 and below, yan na ay nakokolekta po yan sa branch. Pwede na hong kolektahin sa branch yan. 10,000 to 300,000, outlet pala. Yung 10,000 and below, outlet, yung kiosk namin doon po kinokolekta ang 10,000 and below. Now, 10,000 up to 300,000, dapat po sa branch yan. Kasi yun po ang rules, no? So, kung ikaw nanalo ng 12, 15, 20 mil, kung pupunta ka pa ron, napaka-hassle. For convenience and for practical purposes, since kakilala niya na yung outlet, kilala niya na yun matagal niya na, suki niya na, ang practice, naman, bawas mo na yung pamasahe mo. Diba? Kaysa ako naman ang mamasahe, minsan walang ID, at na-discover pa nga namin, maraming walang TIN yung tax identification number, hindi registered, no? Pero that doesn't stop you from paying your taxes, no? Kasi ako hindi ko na alam yung details na to, no? It was only during the hearing na I learned na pag wala ka palang
hindi ka registered, informal ka, you still pay your taxes. Pero ang pagkakaiba, hindi mo na makikredit yun. Di ba? Pag sa taxation, kung sobra-sobra yung binayad mo, ibabalik sa yun in form of tax credits, di ba? Yun lang ang nagiging final tax kung tawagin. Anyway, so ang panalo na sinasabi na nakita nila ay actually nakikipakiklaim, yung sinasabi na, pakiklaim, the practice, we invented the term that doesn't exist because nauna na noon pa yan eh. Wala na akong oras, no? So, it is falls under the pakiklaim naman. At, you'll be surprised. Kahit yung tinignan namin, marami talagang tumataya ng tagpa 500 sa swertres, ha? 10 pesos lang yun. Kasi, ang swertres, okay, pipili ka ng 3 numero. Ang pagpipilian mo, gaano karaming numero? 0 to 9. I think. Pero 3 machines yun ang nun eh. Oo, na 0 to 9. I think Tapos, bakit po 225,000? Yung sinasabi po ni Senator Tulfo na kung susumahin mo, 8.3 million na. Yung 225,000 para mapanalunan, magkano po ang bet? Kasi kung, I think explanation dyan, kung tagpa 500 yung taya, that would give you that amount, less taxes. Kasi yung 10 pesos, ang mapapanalunan niya, 4.5. 4.5. Okay. So multiple na taya yan, multiple winners. At ang explanation sa akin, yun ang nilalagay sa vouchers. At the end naman, makikita mo kung ano yung dulo eh. So it's an entrada ng accounting nila. It's just an entrada ng accounting. No? Ang sinasabi ko, hindi porke nag-claim ay actually winner. On record, siya ang winner, siyempre, kasi wala namang pangalan yun eh. No, wala namang pangalan talaga yun, walang information, as maraming nakaka-interpret. Ang explanation sa akin, kung pare-pareho naman yung ticket na nakuha niya, that will fall under that. Wala pong problema doon, kasi you'll only get what you win eh. Kung tagpa 500 ang taya niya, that would redound to that much. Mine limited na lang sa rules nila kung magkano ikakarga per voucher. Ganun yun, meron silang guidelines na hindi ako talaga familiar, pero that will be limited lang sa amount na maloload sa voucher. It's an entry ng accounting problem eh. Wala akong sinasabi yun about kung anong napanalunan niya, yung limit lang nila na ginagawa sa voucher, no? So, wala rin pong katakataka doon dahil ang importante rin basta yung hawak mong ticket, mabayaran mo yung buwis. It's a very routine, everyday po ginagawa yan, nangyayari po yan. Naalala ko noon, nung 10 piso pa po yung taya, nanalo akong 5 numbers. Kakilala ko po yung may-ari nung outlet. Nung nakikitaya lang ako eh. Sasabihin ko lang sa kanya kasi coworker ko siya. So nagbibigay lang kami. Sabi niya, nanalo ka. Sabi ko, anong gagawin ko? Sige, palitan ko na lang. Ako na magbibigay sa'yo nung 25,000 po yung napanalunan ko noon, 5 numbers noon. So, hindi ko na alam. Parang hindi ko alam kung paano yung proseso noon. Nagbago ba ang proseso or ito po ay ganito na talaga ang sistema na minana nyo nung kayo po ay mo po as GM. Has this been the practice for several years na po? Yes, it has been that practice na pwede. Na ang tawag dyan, bearer instrument. Whoever is the bearer of the ticket can claim. And presumably the winner. Presumably, dahil hindi naman talaga eh. Kaya as you have said, no, hindi naman siya nanalo, pero it's an added service nila. Sa suki nila. So, that way you keep your suki, tumataya siya sa'yo uli pag nabibigyan ng service. So, there's nothing out of the ordinary doon, and it is replicated all over the country. Siyempre, if you look at it from a different lens, no, uy, bakit ganito to? Pero it was explained already during the hearing na nangyayari po talaga yan. At hindi yan jackpot, ha? Kasi 3D. Wala akong magtitiwala sa iyo ng jackpot kung meron kang 19 million or even 5 million na winning kasi you can run away with it eh. Opo. O kung sino, kaya nga po pinapipirmahan yan sa likod. Oo. Kasi pag pinirmahan sa likod, kung sino ang nakapirma dyan, pangalan niya, siya ho ang rightful owner niyan. At ginagawa yan na ho pag nagka-claim na. Magka-claim na siya dyan. And one more thing, kaya nga gusto natin ng iloto eh. Wala na hong anonymity sa iloto eh. Kung sino ang tumaya, malalaman nyo kagad kung sino ang tumata. Yan ho naman ang advantage when you go digital. Wala na, hindi na ho pwede yung
pakiklaim na lang kung sino man at removes all doubt. Okay. Well, in fairness din with the Senate, sabi po din nila ay gusto nila magpa-executive session and you've been, sabi nyo naman po, ay pwede naman po kung ipapatawag nila ito, may record naman po kung sino itong nag-claim na to ng several times, di po ba? Ako po, I do not like an executive session. BIR ho nagsabi nun. Ako, I do not want an executive session. Precisely, baka mamaya may isipin pa eh. Let's put it out in the open. Anyway, kami naman ho sinabit na namin yung hinihingin na list of winners. So let's put it out in the open. Wala namang problema dyan. BIR was the one who requested that, yung representative ng BIR. Kami po, wala po kaming nakikitang diferensya sa sistema. It has been the practice that way and it's working very well. Of course, sabi ko nga, it depends. Yung transparency para kaya, makita sa Senate makita hearing. Na natin. Diba kami we've done our part, sinabit namin yung names. So, yun ho ang namin. So, gusto nilang makuha. Di bahala sila. But ang point ko lang sana may conclusion din, no? It's been a while. It has been taking up a lot of executive time, no? Sabi ko nga, kung meron ho talagang maririg ho talaga yung aming games, I'm willing to resign the following day or even that day. Kung paano po ba binubola yan? Naka-television din? Live po yan. Live with a lot of witnesses po from COA, from the private sector. Marami yung nanonood dyan. 3. So, while it's live online. Ilang beses ba yan sa isang araw? 3 beses binobola yan, no? Ako nga po nag-imbita na rin sa lahat ng senador. There is a formal written invitation. Please come and tingnan nyo naman before kung anything paano else. nyo pinaghahandaan bawat bola, paano chine-check yung machines. May pre-draw. Wini-weigh pa yan, di ba yung bola? Every ball is being weighed. Unang-una sa pagpili pa lang ng suitcase bearing the balls, dinodraw yun. Hindi ho pwedeng yun lang ituturo lang. Hindi, dinodraw pa rin yun. Which of the cases ang gagamitin ngayon? So, pag nakuha yon, they will be weighed, isa-isa. Pag nahulog yung bola sa sahig, ulit yun, out na yun. Ganun ho, kahigpit yun. It's a very boring process actually. Matagal yun kasi isa-isang titimbangin. Baka pwede po, pati yung proseso naka-live na rin. Walang manunood. Well, kasi paano mo? Kahit minsan, diba? Para lang ito. Lagi hong pinapalabas yan yung the draw preparations of the day. That's the most boring process ho talaga yun. Kasi paulit-ulit ho yun gagawin. And in all this, naka-videotape po yan. Kaya nga kung pupuntahan lang po para makita, then sana magka-basis man lang before making any comment and guided ang comment sana nila. Katulad niyan, yung sinasabi nilang 20 jackpot winners. No, it's not jackpot winners, 3D winners. Kaya nga po, pero hindi ho yun ang unang lumabas. Hindi ho yun ang sinabi, napakaswerteng Pilipino. So, all this, you could have called us and sasabihin ho namin, ganyan po ang kagawian naman ho kahit saan naman Naapektuhan po ba yung mga mananaya? Doon po, na parang nabawasan po ba yung trust ng mga mananaya po? Sa observation ko po namin, it's all about jackpot The bigger jackpot, nung isang gabi, mataas yung jackpot. May nanalo ba? Tumaya ako yung Monday. 642 Grand Lotto, yata. Meron. 136 million. Yun, mataas na naman yung ron. Yes. Kasi it's all about jackpot The game is jackpot driven. Kaya nga yung ginawa namin nung December, was really a drawer. Nag-triple ang aming sales noon It's really a drawer ng mga mananaya. Kasi kahit yung hindi mananaya, that's your chance para tumaya. And exactly yung ginawa namin is for a marketing. And I think we were successful dyan. Siyempre, maraming information na ganyan, but we should be measured. Susukatin kami. Ang mandato po namin, mangalap ng pondo para sa kawang-gawa. Susukatin kami kung nakakalap kami ng pondo para sa kawang-gawa. And I think nagawa namin yan. Ako naman, para mauna lang ako, wala naman hong problema maging mapagmatsyag, maging mapanuri. Okay ho lahat yan. Being in government, hindi lang naman ho ngayon ako nasa gobyerno. Tama po lahat yan at karapatan naman ng mga ahensya yan. Kaya lang sana ho, dinggin din kami ng maayos. Pakinggan din ho kami dahil kung tinanong lamang po about that multiple wins ng isang tao, di na sana napaliwanag namin. In fact, ready pa nga kami sa testimony ng nung may-ari ng outlet nag-testimony siya on video kung anong ginagawa niya. Hindi na nga lang ho na binigay na lang namin sa committee. So, sa
sa hanap buhay po na ito, in this industry, importante po talaga ang trust. Pag may nakitang alingas-ngas dito, ang una hong sisingaw sa PCSO po mismo. Pag sabi sa akin, how can you be so sure? Sabi ko, pag yung nasa karinderya, hindi kinakain yung pagkain nila, may lason yun. Di po ba? Pag ang PCSO, hindi na tumataya yung mga taga-PCSO, something is wrong. So far, tumataya pa naman po sila. At in fact, 2 po ang nanalo sa PCSO over the history of PCSO. 2 empleyado ang nanalo. Why? Why are we so certain na pwede kang manalo? Sabi sa akin, bakit sa raffle, bawal ang relative and to third degree of consanguinity? Kung alam ko ano exactly. Sabi ko, kasi dinaduran ng kamay yun. Here, we are so sure na hindi mo kayang irig. So much so, na kahit gusto naming irig, hindi namin maririg. Ganun po kami ka-confident sa aming proseso. So hindi pala bawal ang mga taga-PCSO na hindi po bawal. Kasi kahit gusto mo na yan, hindi mo magagawa. Ganun ho yung pinag-uugatan namin ng confidence. Kaya nga, patis kami, baka naman sabihin nyo, kayo lang ang swerte, paano naman yung swerte namin? Di ba? Pero ang ugat ho nun, it's because it is foolproof, it is rig-proof. That's why pwede kami. Otherwise, kung nare-rig pala yun, di bawal kami. Na yun ho yung logic dun eh. Kaya sabi ko nga, the fact na tumataya pa rin po kami mismo ang taga-PCSO, ibig sabihin, kita namin na pantay-pantay ang laban dito. And I think it would help, ito po, I'm sure, hindi pa tapos ang Senate hearing, GM. Sabi nila kasi ipapatawag nga nila, but sabi nyo nga po, may video, and we hope na meron din kaming copy, makakuha rin ng copy, pero baka sa committee lang muna, bawal pang ibigay din sa media, para din makita, marinig yung testimonya nung mismong may-ari po o noong outlet na yon na nagkubra nga po ng 20 times na 225, marinig natin yung explanation. And sa lahat po ng tumataya sa atin, hindi man tayo masinuswerte, bahagi po niya napupunta sa pagtulong. At yun nga po ang gusto natin din pag-usapan ngayong hapon po dito sa Sagot Kita, katuwangang PCSO. Ano bang mga medical services po ang pwedeng maitulong po ng PCSO? Mamaya po may makakausap tayo na 2 na natulungan po ng PCSO. Huwag po kayong bibitaw, patuloy po nating makakasama si GM Robles. Kung may gusto po kayong idulog, maari po kayong mag-post sa ating live stream or maari po kayong tumawag sa ating tanungan hotlines. Ang ating tanungan hotline numbers ay nasa... Saan na ba yun? Ayan, sa 8631-5788 or 8631-6674. Again, that's 8631-5788 or 8631-6674. Huwag po kayong bibitaw. Magbabalik ang programang Sagot Kita. At nagbabalik po ang programang Sagot Kita. Kasama po natin ang PCSO. Kasama po natin GM Mel Robles ng PCSO. At punta na po tayo dito po sa... Sabi ko nga, ay magmula nung nagkaroon ng Universal Healthcare Law, akala din ng marami ay huminto na sa pagtulong po ang PCSO dahil yung ilang porsyento po ng kita, again, ang napupunta sa Universal Healthcare Law natin. Yung 40% po ng charity fund namin ay napupunta po sa Universal Healthcare. Ayun, oo. Doon po sa implementasyon po nito. Pero meron pa rin pong nakakadulog na mga kababayan po tayo sa PCSO. Kanina pinag-usapan natin kasama ni Dr. Trine ay yung mga yung mga pwede sa hospital bills, pwede sa outpatient, kung kayo nagkikimo, dialysis, transplant, implant, radiation, dialysis, ayan po, autoimmune, heart procedure, pwede po kayong dumulog. At ito po, kasama na po natin mula pa sa Tacloban. Ayan po, si Sherlyn Gaspar. Hi, Sherlyn! Via StreamYard, kasama ba natin siya? Ayun! May mukha si Sherlyn. Hi, Sherlyn, can you hear me? Ay, naka-mute po yata. Naka-mute ba o tayo? Pa-check, Sherlyn. Ayun. Good afternoon po, Ma'am Cheryl. Good afternoon. Kamusta po kayo? Ano po ba ang inyong health condition, Miss Sherlyn? Ako po ay kasalukuyang nagpapagamot po. Opo. Ano pong condition natin? Ano pong sakit? Ako po ay diagnosed ng ovarian cancer stage 3C.
Stage 3C. Kailan po kayo nagsimula ng chemotherapy? Last year, nag-recurrence po siya. Last year po, nag-recur siya March. I was diagnosed last year, March 23 na nag-recur siya. So, nagpapagamot po ako, nagpapagamot. At currently po, nagki-chemotherapy po ako. Mahirap, hindi po maikakaila yung battle, no? Hindi po madali yung battle. Kasama dun sa battle yung financial, di po ba? Mabigat din po sa bulsa, Miss Sherlyn. Opo, Ma'am Cheryl, at aking pong iti-take advantage ko po ito ngayon na magpasalamat sa ating mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at kay GMPCSO Mel Robles sa kanyang staff sa walang sawang pagtulong sa mga katulad kong lubusang pangangailangan upang madugtungan ang aking buhay. Ang PCSO po ay nagsisilbing karamay at sandalan ko po sa oras ng aking pagpapagamot. Ano po kailan po tayo nagsimulang makahingi ng tulong at ano na po na tulong ng PCSO po sa inyo pong pagkikimo? Ako po ay nakakakuha ng 1 cycle po ng aking chemotherapy sa PCSO po. Ilan cycles po ba ang kailangan natin? 6 po. 6 cycles. So sa every 6 cycles, Ms. Sherlyn, ay natutulungan po kayo ng PCSO sa isang cycle. Opo. Magkano rin po ba inaabot ang isang cycle ng chemo, Ms. Sherlyn? 100,000 po, mahigit. Mahal pala magpa-chemo, no po. So malaking tulong po. Kamusta ka na po ngayon? Kasama po natin, nakikita nyo ba kasama ko si GM Robles? Hindi ko po siya nakikita. Ito po, katabi ko po. Mag-hi ka na lang, GM. Ay, magandang hapon po, Hello Sherlyn. Kumusta ka na? GM. Maraming salamat po. Pag sunod na cycle nyo, kung kailangan nyo pa kami po ay nandito lamang at nakaantabay at yan naman po ang trabaho namin Kaya wag ho kayong mag-alala, sa abot ng aming makakaya, tutulong po kami. Miss Sherlyn, how many more cycles to go? Marami pa po siya kasi po hindi ko po pa kasi nakakausap ngayon ang aking doktora ko na ilan pa po ang gusto niyang gawing cycle, ang ibibigay niyang cycle po. Kami po ay sabi nga po ni GM, basta po makakatulong, pasok pa rin sa requirements at qualified, ay nandyan po ang PCSO at kami rin po ay patuloy na ipagdarasal po kayo, Ms. Sherlyn. Salamat po. Salamat po. At kayo din po sana ay bigyan ng buong may kapal ng magandang kalusugan upang makatulong po pa kuya sa mga nangangailangan. Salamat po sa inyo. Maraming Huwag po kayo mag-alala. Mabait po ang Diyos. Mahal po kayo ng Panginoon. At gagabayan at babantayan po niya kayo every step of the way. Pagaling po kayo. Laban lang Sherlyn. Ma'am Sherlyn. Magkakwentuhan pa tayo sa susunod. Salamat po. Ayan po. Si Ma'am Sherlyn Gaspar mula pa sa Tacloban City. Pagpalain po kayo. God bless po. Ganun din pala mahal din GM. So at least of course kung kaya lang na ma-shoulder yung buong 6 na cycle, but marami po tayong mga kababayan na nangangailangan hindi lamang po chemotherapy, may radiation, merong dialysis, kailangan spread sa lahat para mas maraming matulungan, GM. Yung pong nakikita namin sa billing, pag na-hospital ka talaga ngayon, parang laging 1 million ang kailangan. Grabe talagang idadapa ka talaga kaya nga naisip ko, kahit nakapag-ipon ka nung nag-OFW ka, pag tinamaan ka sa atin ng sakit, talagang mahihirapan ka Parang yun ang malaking pinakamaking butas sa kaban mo kung meron kang kaban, magkakaroon ka ng leak na napakalaki and masakit yan, unexpected, you never know when it will happen.
okay na lang kung pera mo mawawala eh. Pero yung kalusugan mo, yung paantatamaan, manghihina ka. So talagang challenge natin yan. Ang universal healthcare, malaki naman po ang natutulong pero hindi pa rin nila kaya. Kaya nga kami sa huli. Kasi after deduction ng PhilHealth, HMO, MAIX, o kung meron pa kung ganyan, lahat, ang hinihingi po namin final bill. Kasi parang alin pa po yung masasagot namin sa amin yung huli. Sabi nga kanina ni Dr. Trine, natanong ko parang sino lang ba yung qualified? Ay, tinanggal na po namin yung may social worker, evaluation. Kasi, oo nga naman, kahit may kaya ka, pag talagang nasagad ka, mangangailangan ka ng tulong. So whether charity po, ang charity patients naman po natin, nandyan ang Malasakit Center, yung zero balance billing pa rin, nandyan. Pero pag private patient ka, at least alam po natin, makakahingi pa rin po tayo ng tulong sa PCSO. Puntahan naman natin, GM, isa pa po, mula naman sa Bulacan. Kasama natin si Walter Mejia. Hi, Walter! Hello po, ma'am. Magandang hapon po. Ilang taon na po tayo, Sir Walter? 50 years old po, ma'am. 50 years old. Ano po ang ating health condition? Ma'am, na-diagnose po ako ng polycystic kidney disease noong 2004. Opo. Ano po ang kinailangang procedure? Yun po, nag-undergo po ako ng kidney transplant. Oh, okay. So kayo po ay natulungan ng PCSO? Opo, malaki ang naitulong sa akin ng PCSO sa financial, lalo na sa hospitalization ko, procedure. Lahat po sinagot po ng PCSO, kaya maraming salamat po sa PCSO. Nito lamang po pala yan, last year? Opo, nung December 2. Magkano po inabot ng bill? Kasi 'di ba, sabi nga ni GM kanina papag-usapan namin, may sakit ka na. Parang makakadagdag pa sa sakit yung final bill na makikita nyo. Opo. Buti na lang natulungan po ako ng PCSO, kaya malaking po sa amin kaluwagan yung pagtulong po nila sa akin. Kamusta na po kayo ngayon? So far po, ma'am, medyo maganda na po yung kalusugan ko po. Ako po na nakakagawa sa mga gawaing bahay. Pero balak ko pong magtrabaho kung pag naka-fully recovered na. Opo, ma'am. Alagaan nyo po, sabi nyo po, kidney transplant. Opo. Sino po ang nag-donate ng kidney nyo? Yung pamangkin ko po. Ang naging kamatch nyo? Opo. Oo, kasi hindi rin po madali humanap ng kamatch. Opo. Actually, ma'am, 2 beses po akong nag-attempt. Yun lang, dito lang sa pamangkin ko, na prosper. Opo. Meron po yung maintenance, hindi ba? May kailangan po kayong gamot para hindi ma-reject yung kidney nyo. Opo. Lifetime na gamutan po. So, basta maalagaan nyo po at maiinom ang inyong gamot, okay lang po yan. Yes po, ma'am. Thank you po. Thank you, ma'am. Ayan po. O baka po may mensahe tayo. Kasama po natin si GM Robles. Sa mga maraming salamat po sa PCSO sa naibigay niyo pong tulong sa akin. Maraming salamat po. Hindi po namin makakalimutan ng buong pamilya ko po yung naibigay niyo pong tulong sa amin. Salamat po, Sir Walter. Salamat po. Salamat po, Sir Walter. At pagdarasal po namin na patuloy na bumuti at makarecover na po kayo sa inyo pong recent na kidney transplant. Okay, thank you po, ma'am. God bless you. God bless you po. Yung pong budget na naibibigay po na tulong, syempre, depende yan kung gaano karaming tataya. Pag maraming tataya, mas maraming mapupunta po sa charity patients. Tama po yan. Yan po nga ang aming layunin na maingganyo ang mga tao na mas lalo pang tumaya at nang lalo naman po meron tayong matulungan. Pero ang nakita naman namin, there's only one attraction while siguro pang na lang yun, pang consolation prize na lang yung nakakatulong. Ang talagang nagdadala ng bets ay
yung jackpot po, the size of the jackpot. Ano pang marinig nila. May nanalo nga ako. Ito, pa-interview pa nga kay Henry Umaga eh. Hindi ka ba nababother sa lahat ng naririnig? Hindi ko iniisip yun. Isip ko, mananalo ko eh. So it's all about the jackpot para sa mananaya, which is normal naman, natural. Pero siyempre sa atin, alam natin na this is the means eh. Ang means to raise funds, at least for PCSO, ay ang paglalagay ng mga laro. Of course, kasama na dyan yung integrity na tinatawag because hindi ko maglalaro ang tao kung hindi sila naniniwala. So far naman po nakikita natin they are risking their money. So we assume na they have the full trust. At ang ano nga namin dyan, sana marami pa ho tayong mga ganitong mga makapagsabi na ito po ang ginagawa natin. We are more than gaming eh. Much more than gaming. Yung po yung means namin, ang end namin talaga ay kawang gawa. So hindi ho namin tinitignan yan. Kahit ho kami ay ginawa ho kami for charity. Means lang po yan. Kung meron pong ibang means eh, di mas maganda sana. Pero this is our end, yung pong charity, yung po ang aming direksyon. Kaya nga wala ho kaming retained earnings eh. Wala po kaming tinitira sa aming mga kinikita. Ang kinikita po namin ay lahat ay tinutulong sa charity. Ayan, meron po naman po tayong dudulog GM sa atin. Kasama po natin mula sa Maynila, si Joanne Fe Dalisay. Hi, Joanne! Yes, hello po. Good afternoon po. Good afternoon. Ano pong may paglilingkod namin ng PCSO? Yes, ma'am. Kasi magre-request po sana kami ng GL from PCSO. Kailangan lang po kasi namin bumili ng gamot para sa mother ko na may breast cancer po. Alright. Kayo po ba ay nag-check na po sa website ng PCSO para malaman at maihanda nyo po yung mga kailangang requirements? Sa ngayon, ma'am, hindi pa po. Ano po ba, kailan po ba nagsimula? Ano po ba yan, for chemotherapy? Yes, ma'am, for oral chemo na po siya. Oral chemo. May oral chemo po ba tayo? Oral chemo? I think so. Meron po tayo. Meron po sa PCSO. Ganito po, kailangan po kasi ng medical abstract ni Mami. Kailangan yan. Tapos, para din, at saka yung requirement na oral chemo. Tapos, pwede po natin yan i-submit, idulog po sa PCSO. Pero mas siguro, kung anyway dito sila naman dumaan, just get the name and contact number. Okay. And if bibigay po na. Ganito, Joanne. Para yung in charge sa pag-collate ng mga dokumento, yun ho ang tatawagan ng tao na. Oo. Joanne, ganito, wag mong ibababa. Susan, kukunin po namin yung detalye nyo, yung contact number, and then yung staff po ni GM Robles will get in touch with you para magabayan po kayo sa mga kakailanganin yung ihanda at yung kailangan nyo pong isubmit sa kanila. Okay, ma'am. Okay po. Salamat po. Alright. Thank you. Thank you for calling, Joanne. Okay. Dito naman po tayo sa mga netizens natin. We have 5 minutes to go. Ayan, tanong ko lamang po, pwede po bang patanggal yung bakal ng tuhod ko? 8 years na hindi pa gumagaling. Pwede kayang makahingi ng tulong sa PCSO? Yes, pwede po. Pag po kayo'y naka-confine na at na-final billing na, that's the time po kayo makakahingi ng tulong sa PCSO. Kailangan lang naman po dyan yung medical abstract, pirmado ng inyong doktor, kasamang license number, yung final billing, and then valid ID nyo po. Ganun lang kasimple. Sabi nga ni Dr. Chine kanina pinasimple na para hindi na mahirapan. Ayan, si Betchay Mameng, tanong ko lang po, if hindi ka, hindi po ba pwedeng ibang branch mag-apply ng medical assistance? Taga NCR at taga Bulacan. Ang iniisip nila, klaruhin nga ninyo yon GM, na yung iba bumabiyahe pa mula sa ibang probinsya para pumunta dito sa Maynila dahil iniisip nila, mas malaking tulong ang makukuha nila dito sa Metro Manila. Hindi naman po yata. Standard naman po yan. Pero actually sa Manila po, pwede hong online ang application. Oo, online. So mas matipid yun actually kung pipila online. So, pero kung nasa probinsya po, sa mga PCSO regional offices, may mga regional district offices. Ano po, provincial po yan eh. Opo. Sa probinsya po yan. Lahat po ng probinsya ay meron po kaming mga branch offices. They do the same ng ginagawa sa Maynila.
Si Maru Naval, pwede po kaya ako humingi ng tulong sa PCSO para mapacheck up ko lang ang puso ko? Madalas po kasing nakirot para mabigyan ako ng gamot. Ay, ang PCSO po, merong clinic. Saan po ang clinic, GM? Dito po yan sa ating main office sa Shaw Boulevard. No? Nasa website din po yan. Yan po kaya ko po na-coin yung phrase na hindi umuurong sa pagtulong Dahil ang tanong po lagi ng tao, pwede ho ba ako humingi ng tulong? Wala naman kami ibang sagot doon, kundi, opo, kami po ay tutulong sa inyo, lalo na sa ganitong mga sitwasyon. Pag kayo po ay nagpakonsulta dun sa aming outpatient clinic, kahit po ang gamot, pwede po natin maresetahan at mabigyan po doon. At ganun din po ang tanong ni Adgiva de la Cruz, yung pag-general check-up. Alam nyo, take advantage of it. Again, dito lamang po yan sa Shaw Boulevard. Pag dumaan po kayo ng Shaw Boulevard, napakalaking PCSO po ang makikita ninyo. At doon po sa kanilang building, ay everyday po ba to, GM? Opo, may schedule lang sa mga espesyalista dahil natutuwa naman po kami. At mga espesyalista ho, nagbibigay ng oras na volunteer. Volunteer. Yan ho ang talaga sa akin nakakatuwa kasi ito po ay mga nasa malalaking ospital. But they at least give one day of their time para makapag-servisyo po. Talagang itong ginagawa nyo talaga is contagious Hindi lang ho sakit ng contagious Yung pagkakawang gawa rin po ay nakakahawa At yan po, yung mga espesyalista natin galing sa malalaking ospital ay nagbibigay ng oras nila. Kaya nga, ang payo namin, pwede po. Ayan kung taga-karating probinsya lang kayo kasi yung ating pong mga branch offices wala nang pong capability to do that. Pero dito po sa atin, sa Manila, sa main office, meron po tayong ganyan. So, take advantage of it. Punta po kayo at pati po ang reseta niyan ay mabibigyan po kayo ng mga gamot na basta available po sa amin. Ayun. Ayan mga kapatid. Diyan lamang po. Just check the website or yun pong Facebook page po ng PCSO. Doon po makikita nyo lahat ng detalye po ng the clinic hours, maybe pag may day, may dental day, may mga dentist po kayo. Sa orthopedic, sa cardio, orthopedic, may mga specialista. Ayan po. Check nyo lang po yung schedule dyan. Huwag po kayong mag-alala. Every month naman po makakasama natin PCSO. The next time ay mas detalyihin natin itong clinic. Yung mga services, anong schedule niyan. Panghuli na lamang po, GM, mensahe po sa ating mga kapatid. Maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik sa PCSO at nakikita niyo naman po kahit na hindi niyo siguro masyadong napapansin, ang bunga po nito ay ang ating mga kababayan na natutulungan. Ito po ang nag-uudyok sa amin para lalo hong ma-inspire na magtrabaho at bigyan kayo ng serbisyo. I believe, naniniwala po ako na wala pong taong yaman na hindi siya nangangailangan ng tulong at wala rin naman pong tao na ubod ng hirap na hindi naman kayang tumulong. Ito po ay lahat ng all in the name of charity o kawang gawa. At nakakatuwa ang inyong programa kasi ito talagang aming layunin Talagang magdala ng kawang gawa by law and by passion. Ito po ang aming yun po ang nagda-drive sa amin. Yung aming duty according to law and ang aming passion na tumulong. Lagi ko po sinasabi, pag meron ho nanghihingi ng tulong, maging masaya tayo and be blessed because what would you prefer? Nasa nanghihingi ka o nagbibigay ka? So, syempre, laging sa nagbibigay na lang ho kahit na pagod na tayo even on the personal level. Mabuti na doon tayo sa nagbibigay. Kasi kaysa doon na lang tayo sa nanghihingi. Mas mahirap po yung kabilang dulo. And with that, maraming salamat, Cheryl. Talagang napakaganda nitong programa ninyo. Thank you, GM. Salamat po sa inyong oras. Yan po si PCSO General Manager Mel Robles. Mga kapatid, dyan po nagtatapos ang isang oras na tanungan at sagutan. Bukas naman po, katuwang natin ang MX3 para sa usapang kalusugan. At ang ating tututukan, PCOS at iba pang karamdaman nating mga kababaihan. Magsama-sama po tayo alas 4 hanggang alas 5 ng hapon dito sa programang Tulay Nyo sa Serbisyo Publiko. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim. Sagot kita!